Cheska niya. First question for Mikey. Anong feeling na after 8 years ay nakabalik kayo sa mundo ng Encantadia? Siyempre sobrang saya. Nakakapagbagong selfies ako. Dati, wala pang 0.5 sa camera. Ngayon, meron na. So, ang lawak na ng masasagap ng cellphone ko, di ba? So, yun yung na-miss ko. Pero, bukod doon, bago yung costume. So, excited ako doon. Sana abangan ng mga Encantadix natin ng mga bagong pakulo nila. Magpapatawa pa rin siya. Yun, di yun bago. And excited po ako na makita niyo yung storya ng apat na to. Nakita ko sa set. Paano sila magtrabaho. Grabe nga. Alam mo, eto, share ko lang. After mag-take, bubulungan ba yung mga yan? Okay ba? Talagang binabantayan nila yung trabaho ng isa't isa. At feeling ko yun din yung magic ng Encantadia. Na going into a fantasy world together, parang makes us all feel like we're part of something bigger than all of us. And yun yung, I'm sure, nafe-feel nyo every time naka-costume kayo. So, sana po supportahan niyo ang Sangre. Thank you. Thank you, Mikey. Next question is for Miss Cheska. Without spoiling anything, ano yung pinakamatinding eksena o memorable na nagawa mo para sa serye nito? May disclaimer without spoiling. Paano ko ikukwento? I think for me, ang dami kasing meaningful na eksena dito. Sorry, asenti ako kasi for the old Encantadix, pangatlong Enka ko na po to. So it's really a big thing for me. But I think my most memorable scenes would be the Great War. Kasi iba talaga, guys. Abangan nyo yun, sobrang ganda. And my confrontations with Mitena, Di, and Ramos, na napakagaling na artist. Thank you so much for all that support. Yun lang po. Thank you. Thank you, Ms. Cheska. Next questions are for the creatives. First question is for Direk Rico. Direk, here's your question po. Ano yung mga new innovations sa post-production and visual effects ng Encantadia Chronicles? Kasi parang nagkaroon kami ng mini, what do you call it, mini documentary na pwede nilang balikan na lang doon. Pero gusto ko lang pasalamat sa lahat ng mga taong nandito kasi involved, kasi yung dedication nila sobra. Umaga ang call time nila, yung kanilang mga rehearsal kahit na the day before, nandun sila. Gusto ko lang pasalamat each and every one of you. Tsaka sa post, GMA Post, wala pang tulog yan hanggang kagabi. Maraming salamat. Maraming salamat sa team, sa costume, lahat. Yun lang, gusto lang pasalamat sa lahat. Sobrang galing ng team na to. Thank you. Thank you, Direk Rico. Next question is for Direk Enzo. Naku, mahihain pa naman yan. Direk, here's your question po. With the challenges of taping schedule, paano na-balance yung fight scenes and dramatic scenes ng story? Well, actually, yung challenges namin mostly for me, yung malalayong locations na we have to shoot. Pero regarding balancing the drama and the action scenes, I'm lucky enough na binigyan kami ng Jemmy ng time to execute the battle scenes. Yun yung pinakamahirap namin ginagawa. So, binigyan kami ng time to do it. So, we were able to execute it na happy kami, I believe. And yun, kailangan, like Ma'am Cheska said, abangan yung Great War. So, it'll be entertaining. But, thank you. Thank you, Direk Enzo. Up next question is for Miss Suzette and Miss Onay Sales. Halika, ano? Here's the question po. This isn't a retelling anymore. Gaano kalaki ang in-expand ng mundo ng Encantadia? Sobra. Kasi nagdagdag tayo ng book. So, ang takbo natin, nasa book 4 na tayo. And then, pinalawak natin yung mundo kasi kung notice nyo dun sa map, sobrang laki niya, hindi pa natin sinasabi yung iba pang mundo. Pero ito, nagkaroon tayo ng isa pang kontinente, yung Viña Vega.
isang taga-Encantadia talaga yung origin niya. Ang ibig sabihin ng pangalan niyang Mitera ay sumpa, no? Yun ang meaning niya. So ang laki-laki ng kwentong to, binalikan tayo sa past para maidugtong natin sa kwento ng kasalukuyan. Kasi syempre yun yung mga na-establish natin eh. Halika, Onay, ikaw naman. Thank you, Miss Suzette. Miss Onay. Bukod po dun sa, syempre malaki nga yung world na dadagdag sa external, pati yung internal, kasi nga meron tayong bagong 4 na sari. So, kada character, bagong kwento, bagong journey. Ayun. Thank you, Miss Onay. Thank you, Miss Suzette. Thank you for our creatives. Next questions are for Luis and John. This is your question, Luis. Any reaction nung nalaman mong magiging part ka ng legendary series na ito? My first reaction, syempre nagulat ako and growing up, I saw Encantadia and I love playing video games and when I stepped into my costume the first time, stepped on set, I felt like I was in a video game and I was all in right there from that moment. I made sure I would commit to the very best of my capabilities, so physical form, acting, fight scenes. I prepared everything to the dot because I know Encantadix deserve more from me because this is a global brand for the Filipino culture and for that I'm very proud. Thank you. Thank you, Luis. John? Same question. Any reaction nung nalaman mong magiging part ka ng legendary series na ito? Ayun, una-una, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga Encantadix, at sa mga friends po namin from the press, at sa mga boss po namin na nandito po ngayon. First reaction, syempre, gaya ng mga sinabi ng mga kasama ko dito, sino ba naman na hindi matutuwa, magiging thankful and grateful na papasama sa napakagandang programa na ito. Kaya ako po ay totoong natutuwa dahil binigyan po ako muli ng GMA Network ng isang napakagandang pagkakataon para makasama po dito sa programa ito. And gusto ko pong batiin lahat ng Sangres. Congratulations sa inyong lahat. Nakakatuwa. Kung proud sila, sino ba ako para hindi maging proud dito sa programa ito. Congratulations sa mga, syempre, sa mga crew, sa mga staff na nagpagod, sa mga directors namin. Maraming salamat sa inyo, sa creatives. Thank you very much. Pasensya na kayo, nagiging-emotional ako. Biro lang po. Ayun, salamat po ng maraming sa lahat. May enjoy niyo po itong programa ito. Thank you, John. Next questions are for Gab and Kiel Gueco and Vince Maristella. Gab and Kiel, saan kayo pinaka nag-enjoy at pinaka nahihirapan sa pagganap sa isang fantaserye? Thank you po. Una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon. Salamat sa pagbigay ng oras sa amin. Pinaka nag-enjoy. Actually, every time we go to taping, we really enjoy. Kasi lagi namin pinapasaya yung mga bagay-bagay kahit na pagod na kami, ubos na yung energy namin. From the prod, directors, to our co-artists. Talagang masaya kami lagi. And I just wanna thank Sir Gabby Eigenman lang kasi on and off the set po talagang nagpapatawa siya kahit napagod na rin siya, kahit ubos na yung energy niya. And sa simpleng bagay na yun, nakaka-uplift siya ng mood. Parang eventually lahat na rin kami na nagiging masaya, natatawa. So moments like that talagang ina-enjoy namin. Yung nakaka-challenge naman or yung mahirap, siguro yung first taping days namin, yung wika ng Encantadia, yung Enchan words, dun talaga kami pinaka-nahirapan ni Gab. Kasi hindi siya bago siya sa amin. And dito sa mundo ng Encantadia, bawal mong gamitin yung Gen Z words eh. So parang, dun po kami sanay. So one time, may scene kami, nag-cut si Derek kasi napasabi ako ng, ay sorry. So we had to retake the scene from the top part. Sabi kasi ni Derek, mas magandang pulido. So yun yung pinaka naging challenge for us. But then eventually, we got the hang of it. So naging okay na.
Hello po. Una, gusto ko lang din ibigay yung praise and glory kay Lord kasi wala ako dito ngayon kung hindi dahil sa Kanya. So thank God talaga napabilang ako sa isang napakalaking programa ng GMA. Dagdag ko lang, yes, dun sa nahirapan yung sa wika kasi mahirap madlib eh. Di ba kami dito yung loko-loko, mga nagpapatawa, pero pag adlib ako parang iisipin ko, pwede ba yun? Bawal ba to? So, sa masaya naman sa na-enjoy namin, pagka magkaka-eksena kaming lahat. Kasi, dun ko na feel na parang yung genuine connection, kahit mahirap o mabigat yung scene, hindi pa rin mahirap gawin. Nagagawa pa rin namin ng tama at maganda dahil magkakasama kami. So, naguhugutan kami ng lakas sa isa't isa. So, yun ang pinaka-enjoy ko dito. Abisala Reshma.